Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa napanood ko sa pagbisita pa lang ha, pagbisita ni Ronald Reagan ho mga ka-action. Magbibisit po siya dito, mag-daily routine ho siya dito, kasunod sa pambubuli ng boyset ng mga chikwa na yan. No, di ba? Oh. Mga taga-chikwa, mga sus nako, yun dyan sa West Philippines eh. Oh. Tingnan natin kung saan talaga ang tapang nyo ha. Ayan na, sinasabi ko sa inyo. Hinding-hindi ho talaga tayo pabayaan ng Amerika. Ano man ang mangyari, kahit ayaw pa ng gobyerno sa Amerika, makikialam at makikialam talaga ang Amerika para ipagtanggol ang mangbong Pilipino. Oo. Di ba? So para lubos natin maunawaan mga ka-action, ito na po, panoorin na po natin. Bisita sa Pilipinas ang USS Ronald Reagan ng Amerika para magsagawa ng routine visit. Pagpapakita raw ito ng suporta ng Amerika kasunod ng pangharas ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo. Tila eksena sa maaksyong pelikula ang sunod-sunod na paglipad ng F-18 Super Hornet multi-role fighter jets ng Amerika. Ilan lang ito sa mga makabagong gamit ng US military na sakay ng USS Ronald Reagan, isa sa mga nuclear-powered aircraft carrier ng Amerika. Ipinasilip ito sa piling miyembro ng media, kabilang ang News 5. Nakatakda itong dumaong sa dagat na malapit sa Maynila para magsagawa ng isang routine visit. The visit of the Reagan is a symbol of the partnership and the alliance that we have with the Philippines. Ang barkong Ronald Reagan ay nakatigil pa sa bahagi ng Philippine Sea, gawing silangan ng Luzon Strait, malapit sa Batanes. Nitong weekend lang ay nagsagawa pa ito ng flight operations sa South China Sea. Hindi yan nagustuhan ng China at tinawag nila itong provocation o panghahamon. Lalo lang daw nitong hinihikayat ang Pilipinas na palalain ang gulo sa agawan ng teritoryo. Sagot dyan ng Amerika, it's the long-standing policy for the United States to support freedom of navigation in international waters. Pagpapakita rin daw ng suporta sa Pilipinas ang pagbisita ng isang US aircraft carrier sa ating bansa. Kasunod ng pagbangga ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel sa isa sa mga resupply boat ng AFP at sa BRP Cabra ng PCG noong linggo sa Ayungin Shoal. We are here as your allies, and we are here to support the Philippines' safety. We're here to support your exercise of your sovereign rights in your EEZ, and we're very happy to reiterate our ironclad alliance with the Philippines. Ikinatuwa rin ng Amerika ang patuloy na pagsisiwalat ng Pilipinas sa mga iligal na aktibidad ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. I just want to applaud the Philippine government for bringing transparency to their supply missions to show their exercise of sovereign rights in resupplying the brave sailors and Marines aboard the BRP Sierra Madre. Ang nakatakdang pagbisita sa bansa ng USS Ronald Reagan ay alinsunod sa umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas at sa Visiting Forces Agreement o VFA. Sa halos 5,000 tropang Amerikano na sakay ng barko, tinatayang nasa 150 sa kanila ang may lahing Pilipino. Isa sa kanila ang PhilAm na si Justin Azuma. Nakatoka siya sa pangangalaga ng supply at iba pang pangangailangan ng mga kasamahan niyang sundalo. There's a sense of pride na in some way on what we do, natutulungan namin yung Pilipinas sa mga mission namin. Ito na ang ikalawang pagkakataong bibisita sa bansa ang USS Ronald Reagan. Huli itong bumisita sa Pilipinas noong nagkaraang taon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na ho natin. Mga taga China, tingnan natin ang tapang nyo dyan sa West Philippines eh. Sige nga, kung kaya-kaya nyo buli-bulihin ang Pilipinas dahil wala naman sapat na kagamitan, sige, try nyo nga yung mga Amerikano na yan. Kung hindi kayo pulbusin yan. Alam mo namin na takot po kayo dyan sa Amerika, sa US. Kaya tingnan natin yan ha. Pag-ikot dyan, sige nga, magsamok-samok nga kayo sa dinadaanan yan kung hindi ba kayo bumaliktad siya. Diba? So ito pong hinihintay ho natin. Kasi hindi naman tayo pwede magyabang, no? Ang senador lang naman diyan na isa na ang mayabang na si Robin Padilla.
Mayabang na mayabang yan. Oo. Tayo, hindi naman alam na alam ho natin na wala po kakayahan ng Pilipinas para labanan ang China. Kailangan ho natin talaga ang mga malalaking country kagaya ng US. O, di ba? Dipinsahan ho tayo ng US. Wag na po natin ipilit na kayang-kaya natin ang China. Wala ho tayong kakayahan dyan. Oo, buti kung ang labanan, bunganga sa bunganga, pwede. Pero kung force to force, power to power, wala ho tayong kakayahan dyan. Kaya kailangan ho natin, aminin man natin sa hindi, kailangan natin ang suporta ng US para pulbusin o banggayin yung mga chikwa na yan, mga boyset na yan dyan sa West Philippine Sea. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping vlog, in-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.